I believe Romans chapter 8 yan, mga kapatid. Let's check. Bonus verse kasi yan eh. Yeah, 8:37. We are more than conquerors. 8:37. Amen? Thank you, Jesus. Lord. Hallelujah. We are more than conquerors. 8:37, nakita na? Everybody say amen? Hallelujah. Nakita na po, mga kapatid? 8:37 ng Roma. Hallelujah. Na tayo higit pa sa pagtagumpay. Amen? Bakit sinabi ni Paul, mga kapatid, na tayo higit pa sa pagtagumpay? Kasi mga kapatid, nasabi niya dahil mayroong Diyos, tayo pinaglilingkuran. Na kayang gumawa, mga kapatid, ng dakilang bagay sa buhay natin. Sa katunayan, bago mag-37 ng Roma 8, meron mo ng 28. Nang sabi nito sa Romans chapter 8, verse 28, and we all know, ano sabi ng Biblia? Sa King James Version, mga kapatid, and we all know that all things work together for good. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti natin na nagsisiibig sa Diyos. Nalalaman natin na dapat mong maalaman na merong Diyos kang iniibig, kang pinaglilingkuran, na kayang gumawa. Come on! Na kayang gumawa. Na kahit masama ang nangyari, kahit gumawa ng mabuti, kahit pangit ang nangyari, kahit gumawa ng maganda, dapat nating maalaman at iyong maalaman. Amen. That's why we are more than conquerors. Hindi tayo champion dahil umiinom tayo ng energy at champion. Hindi tayo champion dahil gumagamit tayo ng sabon at champion. Hindi tayo champion, mga kapatid, dahil naglalaro tayo ng games at tayo champion. We are champion. We are more than conquerors because of Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon sa lahat na nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Na ginawa ng Diyos, kahit pangit ang nangyari, ginawa ng Diyos na maganda pa rin. Kahit napahamak, ginawa pa rin ng Diyos na maayos, na mabuti. We are more than conquerors. Kaya magbigay ng Diyos ng buhay kahit wala ng buhay. Amen? Are you still convinced, mga kapatid? Konbinsido ka pa rin ba sa kayang gawin ng Panginoon? Hallelujah po kanayan. Maaring walang patay. Hallelujah, nakatawan sa iyong buhay, sa membro ng iyong pamilya. Pero nakikita mong may patay na pag-asa, may patay na pananampalataya, at maaaring hinusgahan mo, wala na magagawa ito, wala na atang way out para makares ako dito. This is the witness. Narito ang buhay na saksi. Kung yung buhay, kayang bigyang buhay, ang mga bagay sa buhay natin, kayang buhay ng Panginoon. Amen. Iyong nalalaman. Amen. Iyong dapat malaman. Iyong dapat maalaman na mayroong Diyos na gumagawa, nagtatrabaho, kumikilos, inaayos, nire-repair. Hallelujah. Come on. Ginagawang matibay ng Panginoon. Gumuho, bumagsak, pero dapat mong maalaman, may gumagawa sa buhay mo, may gumagawa sa pamilya mo, may gumagawa sa ministry mo,
pinapatibay, pinapalalim yung pundasyon. Hallelujah. Mukhang mahirap yung proseso sa ngayon, pero pinapanday ng Panginoon, inaayos ng Panginoon, nire-reveal ng Panginoon, hinahanda ng Panginoon yung matibay na materyales para pagtayo mo, hindi ka basta-basta na bumuhay, hindi ka na babalik sa dati mong buhay, hindi ka na babalik sa dati mong pagkatao. May sumasakit yung proseso, may sumasakit yung ginagawa, may sumasakit, may sumasakit. Medyo mahirap, masakit at mahapdi, pero ginagawa niyang mabuti. Amen. Sabi na naalala kong shared post na nakita ko rin sa mga kapatid sa FCJC, yung mga kapatid. Sabi ng preacher, I know it hurts. Sabi niya, alam kong mahirap. Alam kong masakit. Alam kong nakakapagod ang mabuhay bilang isang Kristiyano. Pero sabi niya, yung nasasaktan lang ay yung nakakapag-survive o nakakapagtagumpay. Sabi niya, kung ikaw ay nasasaktan, survivor ka. Hallelujah. Survivor ka. Kaya mo magtagumpay, kaya mo magpatuloy, kaya mo maglingkod, kaya mo magpanindigan, kaya mo magpatuloy. You hurt, yes it hurts, but only survivor can hurt. Come on, purihin natin ang Panginoon. Kaya ang sabi ng kasabihan, ang bayaning, hallelujah, thank you, Jesus. Ang bayaning na susugatan, nag-iibayo ang tapang. Oh, hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord. Yes, last Sunday, sinabi sa atin mga kapatid, at tunay na hindi ka kayang sirain ng pinagdadaanan. Amen? Hindi ka kayang sirain ng mga bagay na yan. At mangyayari ang bagay na yan kung gagawin mong source ng pananampalataya si Jesus Christ. Kasi dapat mong maalaman na mayroong gumagawa. Dapat mong malaman na may kasama ka nagtatrabaho. Akala mo mag-isa ka na nanalangin, hindi kakampi mo ang langit. Akala mo mag-isa ka na gilid, hindi kakampi mo ang langit, kakampi mo ang anghel ng Panginoon. Tinutulungan tayo, may backup tayo. Akala mo hindi mo na kaya, hindi, may Espiritu Santo ang Panginoon. Pansinin mo, sa pangunang oras sinasabi mo hindi mo na kaya, kapatuloy ka pa, ibig sabihin kaya mo. Hindi nga sa sarili mo, kaya mo kasi may tumutulong sa iyo. Kaya dapat mong maalaman, kaya mo. Dapat mong malaman, kaya mo at kakayanin mo dahil mayroong ang katulong sa langit. Mayroong Diyos, may salita ng Diyos, may Espiritu Santo ng Diyos. Kaya mo. Kaya ko. Kaya natin lahat. Amen. Yes, walang kaya ko sa Elido, sa Puerto lang, pero may abot kaya. Hallelujah. Grabe revelation, you know? Amen? Amen? Nakakita na kayo ng kaya ko commercial? Bilihan din ng mga damit, ng mga materials. Sa Puerto, meron yung kaya ko. Kahit walang kaya ko sa Elido, may abot kaya. Abot kaya? Abot kaya. Maring tanong yun, abot kaya? Abot. Bakit kaya? Amen? Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi ba sabihin mo sa kanila mo, abot? Bakit? Kaya. Kahit walang kaya ko, abot kaya. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dahil sa kanyang kapangyarihan, mga kapatid, na kayang kumilos sa buhay natin, na kahit kamatayan, kahirapan, ay kayang gawing mabuti ng Panginoon sa buhay natin.
Kaya nga mga kapatid, sa Panginoon, meron tayong authority na palayasin ang lahat ng gawa ng kaaway sa harapan natin using the name of Jesus. Gamit ang pangalan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. Nakakatawag isipin ang Diyos, hindi lang tagapagligtas. Siya'y matibay na buo. Siya'y strong tower, mga kapatid. Our refuge, hallelujah. A very present help in times, in the midst of trouble. Hallelujah. Tandaan niyo po, mga kapatid, ano mang ipato sa iyo ng kaaway, kaya mong papagtagumpayin because Jesus is the source of your strength. Ang Diyos ang pinagmumula ng pananampalataya. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng bagay sa mundo ito. Walang hindi kayang gawin ng Panginoon. Kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay. Kahit imposible, kahit mahirap, mga kapatid, hallelujah, kayang gawin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo sumama sa atin, mga kapatid. Amen. And maniwala ka, hindi ka kayang sirain ang pinagdadaanan mo kapag si Jesus ang ginawa mong source, kapag si Jesus ang ginawa mong katibayan, pundasyon ng iyong buhay, hallelujah. Kahit yan man ay makaapekto sa iyo, may Diyos na magtatrabaho sa iyo, may Diyos pa rin na magre-repair, hallelujah. Baka nakakalimutan niyo, mga kapatid, maliban sa ang Panginoon makapangyarihan, anak siya ng karpintero. Hallelujah. Amen. Amen. Anak siya ni Jose na kita niyo, mga kapatid, kahit pagiging tao ni Yesu Cristo, taglay niyo kanyang kapangyarihan. Pag karpintero ka, kagaya ng Tatay Glenn, kagaya ng ibang mga kapatiran, mga kapatid, pag karpintero ka, magaling ka mapanday. Ama, magaling ka mag-repair. Amen. Hindi mo alam ma-repair ang bahay mo minsan. Struggle yan ang mga karpintero eh. Diba? Maganda mag-repair sa ibang bahay, pero pag sariling bahay, ang hirap ma-repair, kaya nagagalit mo si asawa. Kagaya si mama. Kagaya si mama. Si papa kasi ay panday. Karpintero. Butit yung ibang kapatid na pagbibigyan mo sa request na pagpatrabaho sa bayan, yung bahay mo hindi mo ma-repair. Hello, I believe struggle ng mga karpentero yan. Amen? Ay, nakasampo sa mga nanay. Dito po talaga yan, nangyari yan. Ang hirap din mag-schedule basta sa bahay, mga kapatid. Kasi isa sa mga reason ng mga tatay, mga kapatid, kung tingituan lang. Isa sa mga reason ng mga tatay, mga kapatid, kasi bahay ko yan eh, kahit anong oras pitong gawin yan. Tama? Amen? At ikit sa lahat, wala nang masikita dyan. Doon sa racket yun eh. Let's be practical, mga kapatid, di ba? Meron naman din talaga ng karakas ng bawat isa naman ito. Pero grabe ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Siya ay anak ng karpintero. Para sa kaalaman nyo, mga kapatid, bago mag-ministry ang Panginoon, tinulungan niya muna kanyang tatay. Ayon sa pag-aaral, mga kapatid, si Jesus Christ na nagsimula mag-ministry at the age of 30 years old. 27 pa lang ako, mga kapatid, so 3 taon ang agwat niya sa akin nung siya magsimula mag-ministry. Hallelujah. Sino yung mga 30 tayo dito? Press? Out. Out. Sorry lang. Out. Hindi mo ko si Kuala nito? Hallelujah. Sino ba 30 tayo dito, mga kapatid? Meron ba? Pwede tumayo 30 tayo dito? Ano ulit? Harapan? 31. Wala. Sorry. So, imagine nyo na lang, mga kapatid, binatilyo, 30 anyos, mga kapatid. Hindi mo na siya nag-ministry, mga kapatid. Hindi mo na siya gumawa, mga kapatid, ng halimang kababalagan. Nagsimula siya gumawa ng tungkulin nung siya'y lumabas na. Pero bago pa yun, ayuno mo na siya ng 40 days and 40 nights. Pero sa edad niya, mula bata hanggang 30 anyos, nagtrabaho mo na siya bilang karpintero. Amen. Tingnan mo kung gaano kabuti at gaano kagaling ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Minsan siyang naging tao, kagaya mo at kagaya. At sa ngayon ay Diyos na maluwalhati, Espiritu, bumalik na sa kanyang trono, mga kapatid. Wala man siyang hawak na lagari, wala man siyang hawak na martilyo. Kaya ayusin buhay mo. Kaya ayusin pamilya mo, kaya ayusin sarili mo, kaya ayusin buhay mo. Dapat mo maalaman na may Diyos na gumagawa, na may Diyos na kumikilos, na may Diyos na galakit-lakit na lahat ang bagay. Siya ay hindi lamang karpentero, siya ay magaling na engineer.
magaling na forma ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya hindi ka kaya sirain ang kagandaan mo. Bakit? May mag-aayos sa iyo eh. Ano sabi ni Prophet Micah? Micah chapter 7, O huwag kang magalak o kaaway pagka ako'y nabuwal, sapagkat ako'y ibabangon ng Diyos. Psalms 37, God is close to the broken-hearted and crushed in spirit. Siya'y malapit sa mga pusong bagbag. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, pwede mo sabihin mo sa katabi mo, ay kabala ka. Huwag kang mabahala. Sige, sabihin mo, huwag kang mabahala. Speak to them, huwag kang mabahala. May kayang ayusin ang Diyos. May kayang gawin ang Panginoon. Hindi natin nila masamang ibang tao Kristiyanong tumalikod ng dati nating kasama, hindi lang sa iglesia ito, kundi sa ibang mananampalataya, sa ibang iglesia. Pero naniniwala ako, mga kapatid, sa Diyos ang papuri. Kung ang Diyos ang totoong source ng buhay, walang pwedeng bumigay siya. Kasi kung siya nangako, mga kapatid, hindi tayo iiwan ito kabayan, totoo yun. Amen. Naniniwala ka nga mga kapatid sa hindi dapat paniwalaan. Gayon pa kaya sa dapat paniwalaan. Subok na sa maniniwala at sa mga nagawa. Piyak na dapat natin siya pagtiwalaan, mga kapatid. Yes, may mga considering factor kung bakit hindi na nakapagpatuloy ng ibang tao, ibang kasyalo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang isa sa mga reason behind doon, mga kapatid, maaaring hindi ang Diyos ang source ng buhay nila. Amen. Kasi wala pa tayo sa sukdulan ng pananampalataya. Wala pa tayo sa sukdulan ng pag-uusig. Wala pa tayo sa sukdulan ng paglilingkod. Hindi pa tayo kagaya ng Nigeria na pinapatay lahat na nagsisimba at nangangaral sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Salamat na lang sa kulta. May lupa. Sana all. Pwede magtago po. Pero imagine nyo na lang, ngayong oras na ito, may pumasok na mga armadong tao at sabihin sa atin, kung hindi kayo titigil, papatay namin kayo. Magsisipapay kaya tayo. Magpapatuloy pa kaya tayo. May naalala ko kwento, mga kapatid. Sabi ng isa, gamitin ko na lang kasi pare yun. Pero ako na lang ng pastor. One time, yung isang pastor ay may kumatok na tao sa bahay niya. Pagkatok niya, nakita niya yung lalaking sugatan. Maraming dugo. Maraming dugo sa katawan. May dalang itak. Sabi ng pastor, saan ka nang galing, Brad? Inaanap ko yung pinatay ko. Na yung tinaga ko. Nasugatan to. Baka dito po, nagawin pastor. Bakit wala dito? Bakit? Anong nangyari? Bakit nagtagaan kayo? Pastor, kinikit niya sa akin na may Diyos daw. Sabi sa akin, may Diyos. Kaya ako hindi ako naniniwala may Diyos. Tinaga ko ngayon. Ikaw, pastor, naniniwala ka ba may Diyos? Sabi niya, dati. Joke lang yun. Sabi niya, dati. Hindi na ako naniniwala ngayon. Medyo nakakatawa, pero pangit yun. Kasi pinapakita lang ng kwento na yun, mga kapatid, na kahit hanggang kamatayan, ayos sa kwento na yun, kaya niya ipagbalik ang Panginoon. Kaya niya itanggi ang Panginoon. Amen. Now, sa buhay natin, mga kapatid, sabihin din natin yung Philippians chapter 1, verse 21. For me to live is Christ, and to die is gain. Mabuhay si Kristo. Ang mamatay ay Panginoon. Panindigan tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari,
Yan daan natin sarili. At pwede malaman kung paano estilo ng Antikristo. Malapit ang dumating ang Antikristo. Magpakatibay tayo. Magpakalakas tayo. Kaya sabi ng mga prayer natin, Lord, bago dumating ang mga matinding kabigat ito, dumating ka na. Pero medyo selfish din siya na panalangin. No? Kasi parang pinapamanahan natin ang Panginoon. Hintayin natin. Pangako naman ng Panginoon, hindi kayo iiwan. Hindi papabayaan. I am the source of your hope. Sabi ni Jesus, sabi Paul sa Hebrews chapter 12, verse 1, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tingin tayo kay Jesus. Amen. Sali tayo mag-focus. Si Stephen, Acts chapter 7, nung siya ibabatuhin na, sabi ng Biblia, and Stephen saw the glory of God and Jesus Christ sitting at the right hand of God. Sabi ng Biblia, nakita ni Stephen ang kalwalhatian ng Diyos as si Kristo Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos. See, merong nagpatibay sa kanya. Merong nagpalakas sa kanya. Bago man lang siya malagutan ng hiningan. Naniniwala ako, merong ganong experience pa rin tayo mararanasan sa oras ng ating kamatayan. Kamatayan man ito sa pamamagitan ng pag-uusig, naniniwala ako, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kumpiyansa po, buo ang pag-asa po mga kapatid, na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Na hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Kaya nga po hinihintay natin ngayon sa panahon ito mga kapatid ay yung rapture, yung pagdagit ng Panginoon sa kanyang mga banal. Yan ang ating pinaka-hinihintay at pinaka-aasam-asam ng ating panalangin sa Panginoon. Hanggat maaari walang maiwan sa ating iglesia. Lahat tayo sama-samang sasalubong sa ating Panginoon Jesus. Amen. We all know that all things work together for good to those who love God. At dapat nating maalaman, yung nalalaman, may ginagawa ang Panginoon. Amen. Wala kang dapat ikatapakasin. Wala kang dapat ikabahala. Wala kang dapat alalahanin. Sagot ka ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan sa gitna ng laban. Because this is our faith. And God is the source of it. That's why ituloy natin ang prayer na fasting, ang evangelism, hallelujah, ang consecration, devotion, ituloy natin mga kapatid, because this is our faith. And God is the source of it. Ito ang ating pananampalataya. Amen? Ito ang ating buhay. Ito ang ating pananampalataya. Ito ang ating buhay. At ang Diyos ang pinagmumulan nito. Ilang beses mo na sinabi mo, nahihirapan ka. Ilang beses mo na sinabi, parang ayaw mo na maglingkod sa Panginoon. How many times? Pero bilangin mo rin kung ilang beses yan. Kung maraming beses na, ibig sabihin, ganyan na rin karaming beses na tinulungan ka ng Panginoon. Na hindi ka iniwan ng Diyos. Ayaw mo na talaga, ayaw mo na talaga. Pero bakit nakakapagsimba ka pa rin? Because Jesus is the source of your faith. I believe hindi na sa akin. I believe hindi na sa akin. I believe hindi na sa sinuman. Alam ko, mayroong kumukumbinsi sa bahay mo. Parang kasukulin naman ako. May Diyos na umusap sa akin. May Diyos na nagbibigay ng tinig. Huwag kang sumuko. May mapapatutubig ka na pisanso. Huwag kang bibigay. Is it accidentally? No. Kalooban ng Panginoon. Biglang magsasabi anak mo, mahal tayo ng Diyos. Pwede gamitin ng Panginoon. Pwede may mabasa ka sa Facebook, ba't ka susuko? Mahal ka ng Diyos. Pwede gamitin ng Panginoon. But is it accidentally? Hindi. Accidentally yung mga bagay? Hindi. Hindi nagkataon yun. Kalooban ng Panginoon. Amen? Amen na ako. Amen. Diyos ang source nito. Hindi tao. Kaya tama ginagawa mo. Huwag mo isalik ang pananampalataya sa tao. Sabi ng Proverbs, sumpain ang tao ang titiwala sa kapwa-tao. Sapagkat ang pagtitiwala, ibinibigay, pinakabit lamang sa ating Panginoon Jesus. Sapagkat siya lamang ang maaasahan,
Siya lamang hindi tayo pababayaan, siya lamang hindi tayo iiwan, mga kapatid. Siya lamang hindi tayo tukulan. Ang ating Panginoon, Iso Kristo. This is our faith. And God is the source of faith. Palibutan naman tayo ng ibang grupo na mananampalataya sa lugar na ito, mga kapatid. Jesus is the source of your faith. Naniniwala ko, mga kapatid, na hindi mo kayang ipagkaila ang ating pananampalataya. Kasi alam mo yan sa puso ko, dito ako pinagtagpo ng Panginoon, dito ako binago ng Diyos. Hindi ko man kayang idepensa ang aking pananampalataya gamit ang bersikulo at kapitulo, pero yung patotoo, hallelujah, hindi yun mababalik sa buhay ko. Hindi ko man alam ang talata ng Biblia, paano ipagtanggol ang aking pananampalataya. Hindi ko man kabisado na bubulol man ako sa mga kapitulo at bersikulo, pero subukan niyo ako sa pagtotoo ng buhay. Hindi niyo ako mapapabagsak. Amen? We can see it proudly in the name of Jesus. Hindi niyo ako ma-i-scam. Hindi niyo ako mabubudol. Hindi niyo masisira ang Panginoon sa buhay ko dahil sa ang pundasyon ng aking pananampalataya. Totoo ang naramdaman ko. Totoo na bago ang buhay ko. Naramdaman ko pumasok ang Panginoon sa buhay ko sa pamamagitan ng Espiritu Santo. That's why ganun kahalaga kahit merong doktrinang pwede bumakit sa iyo, pero merong Jesus na nasa sa puso mo, hindi ka kayang akitin. Amen. Hindi ka kayang akitin. Bakit? Hindi mo na may kakaila yan. Hindi natin may kakaila yan. Alam ng Panginoon kung nasaan ang kabahanan. Amen. One time may prayer tayo sa isang kapatiran. Ang sabi ko, hindi ko prayer, sa isip ko, hindi ko ipag-pray na kung saan kalooban ng Diyos kung kadalhin. Kasi alam ko, ang kalooban ng Diyos, dito ka magpatuloy. Amen? Bakit natin pagpapray na mangyari ang kalooban ng Panginoon? Alam naman, hayag naman sa ating isipan, hayag naman sa ating mga mata, kung ano, kalooban ng Diyos. Amen. Kaya sabi ko, ang ginawang prayer, sabi ko, Lord, bigyan mo siya ng lakas ng loob, magpatuloy. Amen? Hallelujah. At salamat naman sa nagpapatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag sa FCJC, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, even kung maka-encounter ko kayo, Lord, mangyari ang kalooban mo sa duman siya dalhin, ha? Sa Baptist. Sa Adventist mo siya dadalhin. Sa Katoliko. Kung sa kalooban ng ang kalooban ng Diyos, sa Pentecost na pagsamba, ito ang katotohanan ng paglilingkod. Walang ibang katotohanan tayong tinanggap, hindi dahil organisasyon, kundi dahil si Jesus Christ ang ating tinanggap. Kaya kung maka-encounter kayo ng ganyan, mga pag-pray nyo, Lord, bigyan mo siya ng lakas ng loob. Parang Gehazi. Pinapray ni Elijah, Lord, open his eyes. Buksan mo yung kanyang mata para makita niyo yung katotohanan. Minsan niya nakita, pero natakpan lang. Buksan mo yung kanyang tenga na minsan nalagyan ng tubig dahil sa tubig ng dagat kung naligo siya, nagkaroon ng buog. At marinig niya muli ang init mo. Buugot yan. Hindi. Totoo, may tao talaga may buog. Kakaligor dagat. Huwag kayo magtawa, naranasan niya ng bata yan eh. Praise God. Dapat kidding aside, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung ating pananampalataya. Okay lang ba, church? Mag-request po ang inyong pastor? Okay lang po? Na mag-request po ako sa inyo, mga kapatid. This is our faith. Ilaban natin. Amen. Amen? Tingnan niyo yung title ng ating, yung registered name sa Security and Exchange Commission SEC. Faith in Christ, Jesus Church. Pansinin mo, grabe revelation ng Panginoon sa pamamagitan natin before, no? Hindi ka lang may pananampalataya kay Kristo. Iglesia ka ng Diyos. Faith in Christ, Jesus Church. So, ba't ka aalis? Ba't ka titigil? Eh, ang pananampalataya mo kay Kristo Jesus at nasa iglesia ka ng Diyos. Hallelujah to Jesus. Amen? Kaya sabi ng kanta, ayaw ko ng tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautanan kong lubos. Kaya sa Kanya ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Pwede ba tinitaas ang ating mga kamay sa Panginoon para salamat natin Diyos na gabay para ng patay nito, mga kapatid. Na Lord, thank you, nakabilong ako sa pananampalataya nito, Panginoon. Na dati akala ko, Lord, hallelujah, ito'y kabaliwang paglilingkod, but dito pala yung buhay
nandito pala yung katotohanan at nandito pala yung kapangyarihan. Hallelujah. Pwede ba rin pasalamatan ng Panginoon? Pwede ba rin acknowledge ang kabutihan ng Panginoon? Hallelujah. Praise God. Kaya susi mga kapatid, para makapagpatuloy tayo sa gawin natin, source ng pananampalataya, si Yesu Cristo. Tayo tayo lahat mga kapatid. At binubuksan ko po ang altar. Tayo po'y malayong lumapit sa Panginoon.